sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God, in Jesus' name. Angels of the Lord, mag-minister sa paligid and every distraction in agreement sa prayer ni brother kanina. No distraction in the mighty name of Jesus. Amen. Okay. So, ang ating pong topic o mensahe ngayong gabi. So, ito po ay series. So, hindi po natin ito matatapos ngayong gabi. May part 2 po ito. And kung may mga question po, doon na lang po sa next week kasi baka masagot din sa mga pag-aaral natin next week. At dahil po ako ay after po nito, kailangan ko pong umalis kasi mayroong chronological survey akong pupuntahan at pasensya na di ako makakatapos ng ating gawain. Anyway, ang ating pong mensahe ngayong gabi ay the New Covenant. Familiar po ba kayo? New Testament, the New Covenant. The cross made the difference. The New Covenant, the cross made the difference. So what is a covenant? Ano po ba yung covenant? Ang covenant po, tayo po sa dictionary sa English, covenant is a binding agreement, a compact, a contract. Sa Tagalog po, ang simpleng definition nito, tipan, kontrata, o kasunduan. So ang covenant is a binding agreement, kasunduan ng dalawang panig o two parties. Ang kasunduan pong ito, umiiral ito, may bisa, may epekto, at may obligasyon ang bawat panig. Sa Biblia po, ito ay kasunduan ng Diyos at ng tao. So sa buong Biblia may pag-check lang natin, no, pero hindi natin 'to pag-aaralan ng buo kasi medyo mahaba ito. Pero babanggitin ko lang po yung mga ilang kasunduan o 7 kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao dun sa Old Covenant. And yung sa New Covenant na pag-aaralan po natin ngayon. So meron pong 7 covenants sa Biblia. Meron pong 7 kasunduan na babanggitin natin. Pero hindi nga po natin tatalakayin dahil ang focus po natin ngayong gabi ay yung bagong tipan o New Covenant na kung saan doon po tayo nakapailalim. Tayo po ay nasa New Covenant, no? Dapat ang ating mindset ay nasa dugo ni Kristo at hindi sa dugo ng mga hayop. Kailangan alam natin kung saan tayo nakatayo. Kasi baka maghalo yan, hindi po pwede maghalo. So, 7 covenants. Una po, yung Edenic Covenant. Sorry po, hindi ko na ano yung aking PowerPoint. Edenic Covenant, yan po ay nasa Genesis chapter 1, 12 to 30, and Genesis chapter 2, 16 to 17. So ito po ay kasunduan. Ang kasunduan ito po ay ginaganap sa hardin ng Eden bago po bumagsak yung tao. Second covenant is yung Adamic Covenant. Genesis 3:15 to 19. So ang kasunduang ito naman ay naganap pagkatapos po bumagsak ang tao. Kung kanina bago bumagsak, ngayon naman po pagkatapos bumagsak ang tao, in the fall of man. And then yung third is yung Noahic Covenant. Pamilyar tayo kay Noah, lahat naman tayo, pamilyar naman tayo sa mga karakter na binabanggit ko ngayon. Kasi sila yung mga major character, no? Best dun sa Old Testament na mga tao. Noahic Covenant, ang kasunduang ito po ay naganap pagkatapos ng malaking baha. Di ba, naggumawa si Noah ng altar. Di ba, nagkaroon ng rainbow. O kaya pag nakita tayo ng rainbow, naalala natin na hindi gugunawin o pipisilain pa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Yung pang-apat, yung Abrahamic Covenant. So ang kasunduang ito po ay naganap ng tawagin naman ni God, the Father God, si Abraham mula sa lupain ng Ur
ng mga Kaldeo na, 'di ba, pinalis po si Abram pa no'n ng pangalan niya at sinabi ni God, pumunta ka dito sa ibibigay ko sa'yo lupain. Oh, alam po ng covenant do'n. And then yung Mosaic covenant, kilalang kilala natin, alam natin 'to, si Moses. So ang kasunduang ito po ay naganap nang ibigay ng Diyos ang kautusan sa panahon ni Moses. Pang-anim, yung Davidic covenant. So ang kasunduang ito ay ibinigay ng Diyos kay David patungkol naman sa kanyang kaharian pakailanman. Amen. And then yung pampito, ito po yung ating pag-aaralan, the New Covenant. Ang kasunduang ito po ay bago kumpara sa anim nating nabanggit. So ang kasunduang ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo o Messianic Covenant. So ito po yung buong tipan, ito po yung buong 7 tipan. Yung 7 tipan na nabanggit natin, maaari po natin itong ibuod sa dalawang malaking covenant. So alam niyo po ibig sabihin, yung matandang tipan, law, at yung bagong tipan, grace. Amen? So ang dalawang tipan na ito ay kinakatawan din po ng dalawang personalidad. Sa law, si Moses. Sa New Covenant, grace and truth, si Jesus Christ. Sabi po sa John chapter 1, verse 17, sapagkat binigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Sabi po diyan, ang kautusan ay ibinigay. Pero napakaganda po ng biyaya kasi yung biyaya ay dumating. Amen. Hallelujah. Grace was not just given, but rather grace came. Amen. Hallelujah. So, ang Panginoong Jesucristo po, ang salita ay naging laman, nagkatawang tao. Hallelujah. So bakit po ba kailangan ng New Covenant? Why is there a need for a new covenant? Bakit kailangan ng bagong tipan o bagong kasunduan? Kailangan po ng bagong tipan dahil po sinasabi ng Biblia, ang unang tipan ay may pagkukulang. Amen. So hindi po sa parte ng Diyos, kundi sa parte ng tao. Tandaan natin, sabi natin kanina, ang covenant ay kasunduan ng dalawang partido. Sabi po sa Hebrews chapter 8 verse 7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Amen. So ang kakulangan ng unang tipan, law, ang dahilan kung bakit kailangan ng pangalawang tipan, grace. O tandaan natin, ang kakulangan ng unang tipan ay hindi sa parte ng Diyos, kundi sa parte ng tao. Ang sabi po ni God, the Father God, kay Prophet Jeremiah, sa Jeremiah 31, verse 31 and 32. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sambahayan ni Huda. Verse 32, hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang. Sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. So tinutukoy si Moises na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Wow, mga kapatid, no? Grabe kasi dito, no? Kung makikita natin, sa una pa lang, ang
patungkol ni Father God sa kanyang bayan ay asawa. Diba? Pagdating ni Jesus Christ, tayo nga yung church nga is bride eh. Si groom, si Jesus Christ, si Lord Jesus. Ay nung time ni Father God, sabi, asawa ko pero sinira nila yung tipan. Imagine po mga kapatid, para po maramdaman natin yung damdamin ng ating Ama sa Langit. Imagine mo yung asawa mo, pakasal ka, diba, pinakasal mo yung asawa mo. Pinagtibay ng kasal ang inyong relasyon. Tama po? Hindi naman tayo nagpakasal, tapos saka lang tayo nagmahalan eh. Diba, nagmahal ka na muna, kaya ka nagdesisyon magpakasal. So may tipan kayo ng kasal, nag-benign. Imagine lang po natin yung kalooban ng ating Ama sa Langit. O. Tapos, yung mag-asawa, sumira ng tipan. Ano po mararamdaman nung asawa? O sino man po, lalaki man o babae, vice versa, o kung ano man yung sa sitwasyon po ng kwento natin. Ano po yung mararamdaman? Kaya sabi ni God, sinira nila yung aking tipan. Yung tipan ko sa nila, sila yung sumira. May mga pinapagawa si God, may command si God. At alam na natin sa kautusan, perfection ang hinahanap ng ating Ama sa Langit. So dito makukuha natin yung kanyang kalooban. Kung iahintulad natin sa ating mga asawa o sa ating mga karelasyon, na kapag sumira ka sa ating sumpaan, sa ating tipan, marriage covenant, ganun yung pakaramdam. Dito makikita natin na talagang nasaktan si God dahil yung pinili ko na maging makatipan is sumira sa tipan. Amen. So, kailangan palitan ng unang tipan. Kasi kung hindi, walang tipan na mapagtitibay sa pagitan ng Diyos at tao. Bakit? Pag tayo ay nasa ilalim ng kautusan, ang hinihiling ni God ay 100%. Ano ibig sabihin ng 100%? Perfection. Hindi po pwede ang 99.99%. Hindi pwede almost perfect. Kailangan 100% perfect ang pagsunod sa kautusan. Sabi po sa James chapter 2, verse 10, sapagkat ang sino mang gumanap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Diba perfection po yan? God requires 100% perfection under the old covenant. Ang tanong, how many laws we need break para maging law break? Isa lang po eh. Ilang kasalanan ang kailangan nating gawin para maging makasalanan? Isa lang. So ano po ibig sabihin? So dapat hindi tayo nagkasala sa past, hindi tayo nagkakasala present, at hindi tayo magkakasala future para makaabot tayo sa pamantayan ng Diyos. Ang tanong po, kaya ba natin? Hindi po natin kaya. Sabi po sa Psalms 51 verse 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipiniglihi ako ng aking ina. Tayo ipinanganak ng makasalanan sa ating likas na kalagayan. Sabi rin po ni Apostol Paul, walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ni Apostol John, kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos.
Sabi po sa Galatians chapter 3, 10 to 11. Sapagkat ang lahat na mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Covenant, bakit natin magawa yan eh? Si Jesus Christ lang po nakagawa eh. Kaya nga, nakapaloob tayo sa ginawa, sa finished work ni Jesus Christ. Oh, kung sinasabi mo, kailangan kong gawin to para ako'y maligtas, kailangan ko sundin ang kautusan para ako'y maligtas. Ay, kailangan po buong kautusan. Meron pong 613 laws sa Old Covenant. Ginawa pong, binuod po ng 10 Commandments. And then sa New Covenant, dalawa lang ang binigay ng Panginoong Jesus, love God and love your neighbor. Pero doon sa dalawang yun, nakapaloob ang 613. Eh kung sa Old Covenant ka namumuhay, eh Lord, isa lang naman yung nagawa kong kasalanan. So 613 minus 1, 612. Ang dami kong nagawa. Lang yung pamali ko, tanggapin mo na. Kasi ang mathematics po ng ating Panginoon Diyos, sa Old Covenant, 613 minus 1 equals 0. Kasi sabi kayo, isang kautusan lang ang hindi mo magawa. Kasalanan na sa buong kasulatan, kautusan. Matindi po. Tama? Walang kayang makagawa nun. Amen. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan. Sa harapan pagkat sa pananampalataya. The righteous will live by faith. Kaninong righteousness? Hindi po sa atin. Sa righteousness po na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Our Lord is our righteousness. Amen? So kaya po kailangan palitan ang unang tipan kasi nga po hindi o walang tipan mapagtitibay sa pagitan ng Diyos at ng tao dahil ang tao sa bagsak na kalagayan bilang makasalanan wala pong kakayahan upang tuparin ang lahat ng hinihingi ng kasunduan. Wala pong tao makakagawa. Amen. Maging po sa Old Covenant po, may mga mahuhusay diyan, may best. May best of best diyan eh. Pero bumaksak din po eh. Ano akala natin, di ba, may mga tauhan sa Biblia, mga main character sa Biblia na talagang may relationship, may connection, may covenant kay God, pero bumaksak pa rin. Magbibigay po tayo ng mga halimbawa. Oh. Una po si Adam, the first man. No? Under the Old Covenant po, the law, even the best failed. Genesis 3:6, at nakita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang maging pantas, ay pumitas siya ng bunga at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawa, si Adad, ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Oh, si Adam na unang tao, siya ay nilikha ng Diyos, bumaksak. So ano po sabi ng Diyos kay Adam sa pangyayaring ito? Sinabi ni God sa Genesis 3:17, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain na yon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo.
Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagbabagal at ng mga araw ng iyong buhay. So nagkaroon ng curse dahil sa kasalanan. Paglabas ni Adan ni Adan sa ni Eva sa Garden of Eden, pagtapak nila sa lupa, ayun, simula yung curse. So kaya po, wag tayo wala tayong mga lalaki. Ayan, bira lang po to. Huwag maniwala doon sa social media, no? Pag nababasa kayo na ang babae ay laging tama. Oh, ano lang po yun. Mga tawag niya sa word term na yun. No? Dahil kagaya rin natin sila. O, kagaya rin namin kayo, nagkakamali rin. Hindi laging tama. But every believers, lalaki man, tayo para hindi tayo matukpik o devil. Amen. So, sino pa po? Sumunod si Noah. Isa po siya sa mga best. No? Siya po ay the ark builder. No, si Noah ang gumawa ng arko. No, matapos po yung malaking baha, ano po nangyari sa kanya? Siya po ay naglasing at natagpo ang hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa Genesis 9 verse 21, at uminom ng alak at nalango at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. Paano po ba naging kasalanan ang paglalasing? Sabi nila, okay lang uminom, huwag ka lang maglalasing. Oh. Over 60 times po sa Bible, mababasa natin na iwasan ang paglalasing. Bakit po? Kasi sabi po sa Ephesians 5:18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen? Andiyan yung, alam niyo po, nung nalasing si Noah, nalango, ang sabi dito sa verse na to, nalango siya ng alak. Tapos, siya ay nakitang hubad ng kanyang anak. And then, ang sabi naman sa Ephesians 5:18, ang paglalasing kinaroroon ng kaguluhan. So nung nalasing po si Noah, ano niya po ginawa? Kinurse niya po yung kanyang bunsong anak, si Canaan. So, kung hindi naglasing si Noah, hindi sana siya mahubaran. So walang kaguluhan na mangyayari sa pamilya. So sa paglalasing, sinasabi po ng Ephesians 5:18, kinaroroon ng kaguluhan. Bakit po, mga kapatid? Alam niyo po, ang isang bunga ng Espiritu Santo ay self-control. So kapag ikaw ay nag-inom, kung sakaling meron man pa na nag-iinom na Kristiyano, believers dito, napaparalyze po yon. Hindi po nawawala ang bunga ng Espiritu Santo kasi hindi naman umaalis na ang Espiritu Santo sa atin. Kaya lang, kung tayo believers, kaya sabi, mga puspos tayo sa Espiritu. Ano po nangyayari? Kapag tayo nalalasing, nawawala po sa katinuan. So nawawala yung self-control. Ba? Yung hindi naman palahimik. Kumakanta ng kanta, di ba? Parang walwalan na, mga ganyan. So, kaya po, ang Espiritu, pag puspos ka ng Espiritu Santo, iba yung manifestation. So kapag ikaw ay nalasing ng alak, iba rin yung manifestation. Hindi na yung fruits of the Holy Spirit, kundi yung fruits na ng Espiritu na pumasok sa'yo dahil nalasing ka. Kasi wala na nga po yung self-control. Pastor, umiinom lang naman ako, hindi naman ako naglalasing. O kung naglasing man ako,
tahimik lang naman ako. Natutulog lang ako kaagad. Alam niyo kapatid, aminin natin, no? Kasi ako, dati rin po akong manginginom. Hindi naman ako nagwawala. Tahimik lang din ako. Matulog lang ako. Pero, naisipan ko, ang daming pumapasok. Kasi wala na yung control, yung, kung yung nga pong hindi lasing, may mga thoughts na negative eh. May mga evil na nare-receive eh. Yung pa kayang walang control sa kanyang isipan dahil sa sobrang kalasingan. Takot-takot na pumapasok na mga bagay diyan kapag tayo ay nalalasing. Nalalasing ang tao. Okay, nga po may nagtitrip, may nagwawala. So sabi po dito is i-start o pinagmumulan ng kaguluhan. Kaya sabi ng Lord, huwag kayong maglasing ng alak, kundi kayo mga puspos ng Espiritu Santo. Amen. Next po ay si Abraham. Si Abraham po tinawag na the friend of God. Si Abraham po ay tinawag sa Biblia kaibigan ng Diyos. Sa James 2:23, at natupad ang kasulatan na nagsabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. So sa story ni Abraham, siya po ay nagkasala. Nagsinungaling po siyang not once but twice patungkol po sa kanyang asawa. So sinabi po ni Abraham na si Sarah ay hindi niya asawa, kundi kapatid lang. So una, nagsinungaling siya kay Paraw. So nakalipas ang panahon, kay Haring Abimelech naman, gawin din po yung kanyang ginawa. Nagsinungaling din po siya. So kahit yung mga kilalang tao, nag-fail pa rin po. Sabi po, si Moses po, tinawag na damik, mababa o humble. So si Moses ay tinawag na the meekest man on the face of the earth. Sabi po yan sa Numbers 12 verse 3. Si Moses ay totoong maamong loob na higit kaysa ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Si Moses po nakakausap si God ng harapan. Exodus 33:11. At nakikipagsalita ng Panginoon kay Moises ng mukhaan. Si Moses po ay nagkamali ng kanyang hampasin ng bato na sinabi ng Diyos na kanyang kausapin. Numbers 20 verse 8. Magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata, sabi ni God. At ibibigay niya ng kanyang tubig. At ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Pero po, sa halip na kausapin ang bato, na katulad ng sinabi sa kanya ng Diyos, sa galit po ni Moises, kanya pong pinalo ang bato ng 2 beses. So ano po sabi ni God? Sabi ni God sa kanya, sa Numbers 20, verse 12. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng mga anak ng Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Si Moses po ay nagkamali dahil dito hindi siya pinayagang makapasok sa lupang pangako. Si David. Si David po, the man after God's own heart. Si David ay madasalin, nagdadasal o nagpupuri siya ng 7 beses sa isang araw. Psalms 119 verse 164, makapito, sa isang araw napupuri ako sa iyo. Kilala rin po si David na the giant killer dahil sa pagpatay niya kay Goliath. Si David din po ay binansagan na taong malapit sa puso ng Diyos. Sinasabi po yan sa Acts 13 verse 22. Pero ang nangyari po sa kabila ng lahat ng ito, si David po ay nagkasala. Si David po ay
nagkasala ng pakikiapid at pagpatay. Alam po natin yung kwento. Sa hindi nakakalam, siya po ay nakiapid kay Bathsheba at pinapatay ang asawa nitong si Uriah. 2 Samuel 11. Gid po, mga main mga best sa Biblia. Adam, si Noah, si Abraham, si Moses, at si David. Si David. Ano po, sila ay mga dakila sa kapanahunan, sa kanilang mga kapanahunan. Lahat po sila ay may tipan sa Diyos. Pero lahat po sila ay bumagsak. Under the old covenant, even the best failed. Amen. But under the new covenant, sa grace, even the worst can be saved. Si Paul, si Apostle po, sabi niya, ang sabi po, the foremost of sinners. Ano po ibig sabihin? Siya po ang makasalanan sa pinakamakasalanan. Number 1. Ito po yung kabaliktaran ng nasa ilalim ng biyaya. Kahit pa yung pinakamasama ay kayang iligtas sa pamamagitan ng biyaya. So maaaring isipin natin, hindi naman ako kasing sama ng kasama ko dito sa bahay. Hindi ba ako kasing sama ng kapitbahay namin? Hindi naman ako kasing sama ng ibang tao. Hindi naman ako tuga pa sa alak. Bihira lang ako uminom. Whiskey kailan hindi ako naman nalalasing. Pero alam natin sa sarili natin na tayo nagkakamali. Na meron tayong nagawang kasalanan. Pero wag natin isipin na may mas masama kaysa sa akin. Amen? Ngayon, the good news in the new covenant, sa old covenant, wala pong maliligtas dahil wala pong kayang sumunod sa kautusan. The good news in the new covenant po, yung pinakamasamang makasalanan, worst sinner, ay kayang iligtas ng Diyos. Kung si Paul, isang murderer, isang persecutor ng unang iglesia ay nailigtas ng Diyos, binago at ginawang alagad, kaya rin tayong baguhin at gawin niyang alagad. Lahat man po tayo nandito ngayon eh. We are saved by grace of God eh. Naunawaan naman po natin yan eh. Kaya po, grabe na lang yung paglilingkod natin ginagawa kay God. Kapag naunawaan natin yung kanyang biyaya, yung ginawa niya sa atin. Si Apostol Pablo po ang halimbawa ng walang hanggang awa ng Diyos para po sa mga naniniwala sa Panginoong Hesukristo. So by the grace of God, we are saved through faith in Christ. Isa po akong kwentong babasahin. Noong year 1772, may isang lalaking sugapa sa alak. Pinuntahan po siya ng asawa niya sa inuman. Kasi po, yung kanyang anak na babae ay may sakit. So, ang ginawa po ng lalaking ito, sa halip na umuwi, sabay, siya yung mga barkada. Pag-uwi niya, yung anak niya nasa ospital na. So, pumunta po siya ng ospital para tingnan yung kalagayan ng anak niya. Sabi ng doktor na kailangan daw bumili ng gamot agad-agad. Sagot nung lalaki, lasing pa, amoy alak. Sabi niya sa doktor, wala akong pambili ng gamot. Sabi ng doktor sa kanya, may pambili ka ng alak. Wala kang pambili ng gamot. So yung doktor kumuha ng pera, sarili niya pong pera. Binigay po doon sa lalaki. Sinabi, ito yung pera, bilisan mo. Bumili ka ng gamot ngayon.
baka mamatay ang anak mo. So umalis ang lalaki, dala yung pera. Pero nangyari po, hindi na po siya bumalik. Yung perang ibinigay ng doktor, pinamili niya ng alak. Pagkatapos po ng 2 araw, 2 days na nakalipas, bumalik po siya sa kanilang bahay. Naratnan niya pong nakaburol yung kanyang anak. Namatay na po yung kanyang anak. So lumapit po siya sa kabaong, lasing na naman, madungis, binuksan niya po yung kabaong, pinasok niya yung kamay, kinuha po yung sandals na suot ng kanyang anak. Pagkatapos umalis, ibinenta niya po yung sandals ng anak niya. At pinili naman ng alak. Ano po sa tingin niyo sa taong ito? Sama, tama, napakasama ng taong ito. Pero sabi po, even the worst can be saved. New copies. Kaya kung may kasama ng taong ito lang ng pag-asa, wag po. Hindi po. Hindi pa tapos ang buhay niya. Ang Diyos kayang gawing ang kaligtasan kahit sino sa sino man sa pananampalataya sa Kanya, sa ginawa ng Panginoon Kristo. Alam niyo mga kapatid, ito po yung totoong pangyayari. So ang taong ito ay nakakilala po sa Panginoon. At talagang binago ng Diyos ang kanyang buhay. Ang pangalan po niya ay si William Cowper. Kung inyo pong nakikilala, si William Cowper. Siya po ay kilala po siya ng mga ngaral ng salita ng Diyos noong 1700. Siya po yung sumulat ng himno na there is a fountain filled with blood. Sa New Covenant, sa grace, walang taong napakasama na hindi kayang baguhin. Kanya po ba kung bakit po naisulat yung Amazing Grace? Sinulat po yan ni John Newton. Yan po ay patotoo niya na sa biyaya ng Diyos na binigay sa kanyang buhay. At tayo mismo, tayo ay patotoo ng biyaya at habag ng Diyos. Amen. Kaya nga po ang sabi, there is no other word for grace but amazing grace. Amazing. Amen? So, nasan tayo nakatayo? Saang covenant po ngayon nakaapak? Tayo po ay nasa dugo, covered in blood, washed by the blood, hindi po ng hayop but ng ating Panginoong Kristo. Nasusunod po ng ating mensahe, mas malalim po yung ating pag-uusapan para mas maunawaan natin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi na tayo tinitingnan ng Diyos o hindi po tayo pinakikitunguhan ng Diyos under the old covenant. Tayo ay pinakikitunguhan ng Diyos ngayon under the new covenant. Ibig ba sabihin wala na akong gagawin? So next hello, naputol po ako. Nakuha po yung mensahe nung last. Dun ka po naputol, Pastor, sa Okay. next week, sabi mo. Next, Okay. naputol po. Opo.
Okay po, no? So, next week po, mas pa natin ng malalim yung about sa new covenant. Tonight, puputuloy na po natin itong mensahe. And next week po, at mas makikita natin yung kagandahan ng new covenant, ng cross, ng death and resurrection of Jesus Christ na ginawa para sa atin. Simple, basic foundation ng isang Christian. Pero kapag nailatag natin ito sa buhay Kristiyano natin, mas magiging madali yung unawa natin sa biyaya ng Diyos para sa atin. We are not pinakikutunguhan ni God sa Old Covenant. So wag niyong dalin na kapag kayo is nasa under ng old, doon kayo tumapak, hindi po pwedeng hindi lahat ay susundin ninyo. Lahat ay susundin natin. Hindi pwedeng meron lang kayong gustong sundin. Lahat po ay kailangang ganapin sa pamantayan ng matandang tipan. So new covenant, the cross made the difference. No? Amazing grace. Amen po. No? Tapoy manalangin pa. Maraming salamat po sa blood of Jesus Christ na siyang nabubo para po sa bagong covenant, Lord God. Sa covenant, biyaya na ang pangako mo, na ang pagpapala mo ay sa aming mga performance, hindi sa aming mga works, hindi dahil sa aming mga good works, kundi ang pagpapala mo, ang mga pangako dahil sa finished work ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo kami, Lord God, ng Espiritu, Lord God, na siyang tutulong sa amin na maunawaan ang iyong salita at ang iyong mga pangako, Lord. Panginoon, ibinabalik namin papurit pa. Salamat sa gabing ito. Patawa, Panginoon, ang bawat isa at narinig ang salita ng Diyos. Nang sa ganun, Panginoon, ito po ay aming malakaran, may apply po namin sa aming buhay. Father God, maraming salamat. Binabalik po namin in the might of Jesus Christ. Amen. Amen.